Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Tanghaling tapat po noon nung inutusan ako ni Mama na ihatid ang brief at sando ni Uncle Edward doon sa bukid. Dahil naka-boxer short lang daw po noon si Uncle Edward, noong tumuloy na ito sa bukid para magbantay ng mga palay namin na palagi pong kinakain ng mga maya noon at maliliit na iba pang mga ibon. Subalit sa pagbabantay ko po ng mga maya at maliliit na ibon sa bukid, kasama si Uncle Edward ko na kapatid ni Mama, may nakita po ako na kakaibang maya na kulay brown noon, Sir Will. Ang maya na ibon na pagmamay-ari ni Uncle Edward. Opo, ang maya na ito. Hindi ko akalain ang maya na ibon na ito ay maamo pala at hindi ko makain ang mga palay namin, Sir Will. At hindi alam ni Uncle Edward na alam ko na at kilala ko na ang maya na inaalagaan niya. Nakilala ko po ito nung hating gabi sa kalagitnaan ng katahimikan sa gitna ng aming palayan. Lumabas po ang maya na ito, Sir Will, at nanginain. Tulog na tulog noon si Uncle Edward at wala siyang kaalam-alam na yung ibon na pagmamay-ari niya ay lumabas na po ng kulungan dahil gutom na pala ito. Matagal na panahon na, Sir Will, na hindi ito nakakakain. Matagal na panahon na pala itong hindi nakakapag-practice lumipad at tumayo. Hindi ko akalain na hindi sa tanghali ito lalabas, kundi sa hating gabi pa pala ito lalabas. Dito na po ako nakaramdam ng matinding kaba sa buong buhay ko dahil sa buong taon na pagbabantay ko sa palayan namin, mayroon palang maya na matindi ang likod at katawan. Napakalusog po nito. At sa kwento na ito, Sir Will, ilalahad ko ang buong pangyayari kung paano ko nakilala ang maya na may isang mata lang. At kasing kulay ng balad ng puno ng kahoy ang katawan niya, kulay brown na magaspang na parang bato na nagbabaga minsan, mapapaso po talaga kayo. Ma, sigurado po ba kayo nasasamahan ko matulog si Uncle Edward doon sa kubo sa gitna ng palayan? Oo naman anak, mabait naman si Uncle Edward mo, magkakasundo kayo. Ima, nahihiya kasi ako kay Uncle Edward eh. Hindi ko naman siya kilala at kakarating lang niya dito sa bahay natin at kapatid mo pa siya at mula pa siya sa malayong lugar na hindi ko man lang nakasama minsan sa buong buhay ko. Tapos ma, sobrang gwapo ni Uncle Edward eh, base dyan sa picture sa cellphone na ipinakita ninyo. Napakaangas pa ng bigote niya sa mukha niya papunta sa may leeg niya. Mukha siyang foreigner ma, kakaiba ang kapatid niyo. Nahihiya talaga ako na makasama siya doon sa gitna ng bukid. Tapos alam mo ma, yan, yung sa picture na yan, ang hahaba ng braso at legs ni Uncle Edward na yan. Mababalbon pa pala ang balat niya at ang talampakan niya at mga kamay niya, ang lalapad pa. Baka masuntok ako niyan kapag nagpasaway ako doon. Ay nako Jetro anak, kung ano-anong napapansin mo sa kapatid ko. Gwapo naman talaga yan si Uncle Edward mo. Habulin niya ng mga babae anak, pati mga bakla nababaliw dyan. At alam mo naman diba kung bakit malayo ang itsura mo kay Uncle Edward mo, diba? Si Mama naman ayan ka na naman eh. Oo na, ampon nyo lang po ako. Napulot nyo lang po ako sa kangkungan. O Sasha, ito na yung mga pagkain ni Uncle Edward mo. Ito na rin yung kulambo ninyo. Panangganin yung sa lamok, Jetro anak. Sige na, sumunod ka na kay Uncle Edward mo anak. Sandali, ano ito? Bakit may kasama na brief at sando itong kulambo? Tsaka, sando to ni Papa, ma, at brief to ni Papa. Oo anak, kasi walang suot yun si Uncle Edward mo na brief doon. Naka-boxer shirt lang yun, di ba? Sinabi ko kanina nung pumunta yun sa bukid. Sige na, dalhin mo na yan. Inaantay na yan niya doon. Dala ang kulambo na may palaman ng brief at sando at bit-bit pa ang bauna na may laman ng pagkain ni Uncle Edward. Tanghaling tapat na po ako dumating sa likod ng kubo sa gitna ng palayan, Sir Will. At pagdating ko po doon sa may kubo, hindi ko magawang dumiretso sa harapan ng kubo dahil nandoon po si Uncle Edward nakatayo, nagtitirador ng mga maya na ibon na dumadapo po sa aming mga palay. Tama si Mama, naka-boxer lang pala talaga siya.
Narinig bigla ni Uncle Edward na may kumakaluskos sa mga tuyong damo sa likod ng kubo at yun po ang mga yapak ng paa ko. Walang hiya, naapakan kong mga tuyong damo, Sir Will. Nahihiya pa naman ako na magpakita sa kanya doon sa harapan ng kubo. Kaagad na itinutok ni Uncle Edward sa paa ko ang tirador na may karga ng bato at natamaan ang paa ko ng bato na kanyang pinakawalan noon sa tirador. Akala po niya may ahas sa likod ng kubo, ngunit ako po iyon. Sumigaw ako ng aray! Sa sobrang sakit po ng pagkakatama ng bato sa paa ko, dahilan kung kaya nabitiwan ko ang kulambo at baunan ng pagkain. Dali-daling tumakbo si Uncle Edward patungo po sa akin. Agad po akong pinulot ni Uncle Edward noon na natumba na po ako sa may likod ng kubo, sa may medyo putikan, malapit sa palayan. Sa mga tuyong damo kung saan ako talagang natumba. Kinarga niya po ako at dinala ako sa harapan ng kubo dahil nataranta siya na tao pala ang tinamaan niya. Subalit habang buhat-buhat niya ako ay nakaramdam ako na may maya na nagtatago, Sir Will, sa likod ko. Hindi ko akalain na sa maagang pagkakataon ay nagkatabi kami ng maya na kinukwento ko po sa inyo, ang kulay brown na maya. At nasa likod ko na nga po ang maya na pagmamay-ari ni Uncle Edward noon. At nagsalita si Uncle Edward, ngunit kasabay ng kanyang pagsasalita ay nang tulak po ang ibon na maya, Sir Will, na di ko alam kung bakit. Nagparamdam po siya. At nagsalita na po si Uncle Edward. Ano bang ginagawa mong bata ka dito sa likod ng kubo, ha? Tignan mo nangyari sa'yo. Tinamahan ka tuloy. Pati na ng paa mo. Akala ko may ahas. Yun pala, ikaw lang. Anong masakit bang paa mo? Ang magana, oh. Namagana. Okay lang po yan, Uncle Edward. Ayos lang po ako. Pwede po ba ibaba na ninyo ako kasi may nang tutulak po kasi. Sige. Ibababa na kita dito sa papag ng kubo, ha. Pasensya ka na. Naka-boxer short lang kasi ako. Sigurado ka, okay lang yan na paa mo? Opo, okay lang. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako agad nagpakita sa inyo, Uncle. Nahihiya kasi ako sa inyo, Uncle, eh. Sandali. Ako? Uncle mo? Opo, uncle ko kayo. Sabi ni Mama. Talaga? Uncle mo ako? Eh, di ba walang anak ang kapatid ko na si Myrna? Paanong naging uncle mo ako? Inampun lang po kasi ako ng kapatid niyong si Myrna. Ang sabi pa po niya, napulot niya ako sa may kangkungan, eh. Hindi niyo po ako nakita kanina sa bahay kasi nasa eskwelahan po ako nung dumating po kayo, Uncle Edward. Ito po, pagkain ninyo. Kain na po kayo. Tanghali na, eh. Salamat dito sa pagkain, ha. Kaya pala hindi kita kilala. At nakita man lang, may klase ka pala kanina. Ilang taon ka na? Naampun ng kapatid ko. 15 na po ako, Uncle. Pero may tanong po ako, Uncle. Bakit po palagi kayong hindi nagbibrief? Boxer lang po ang palaging suot nyo. Bakit po? Ito ba? Sanay kasi ako sa ganito, eh. Tsaka okay na rin ito para presko lagi. Kita mo naman na mainit dito sa bukid ng palayan ninyo. Kaso, Uncle, nung binuhat ninyo ako kanina, nakakaano po kasi. Matindi pala kayo, Uncle. Siguro po pinagpala kayo sa lahat. Pinagpala? Anong ibig mong sabihin? Ay, hindi. Wala po yun. Hindi nyo po pala alam yun. Sige na po, kalimutan mo na yun, Uncle. Kain na po kayo. Baka malipasan kayo ng gutom, eh. Sir Will, tulala ako noon habang kumakain si Uncle Edward ng pagkain na ipinadala ni Inay. At lalong natulala ako nung may nakita akong maya na nakapaminta na Sir Will. Wala talaga.
na hindi man lang po niya napapansin. Wala talaga si Uncle Edward. Wala siyang pakialam sa sarili niya noon. Basta kain lang siya ng kain at yung ibon na Mayan na yon na nakapaminta na Sir Will, parang gutom na rin. Na parang gustong kumain ng palay. Magkahalong kaba at takot na hindi ko maintindihan ang sarili ko habang nakikita ko ang ibon na Mayan na yon na kulay brown na gusto ata na din talagang kumain ng palay. Ang kinis po ng mukha niya na isa lang po ang mata niya. Wala po siyang balahibo at wala ring pakpak. Para siyang higante na uod na hindi pa nagpapalit anyo. Ewan ko ba? Paano nalaman kung magalit siya? Ano na lamang kaya ang magiging sukat niya? Gaano kaya siya katindi at kalaki kapag siya ay ginalit o kaya binato ng bato? Napakaamo ng ibon ng Mayan na ito kung titignan mo, na parang tulala siya sa akin noon habang nandoon lang siya sa isang sulok nagtatago sa kanyang pinagtataguan, hanggang sa bigla po siyang nawala noon, Sir Will. Nawala ang Mayan na yun kasabay ng pag-abot ni Uncle Edward ng baso ng tubig at siya'y uminom at naglakad patungo sa likod ng kubo upang magbawas ng tubig na naipon na kuno sa kanyang katawan. Hindi po ako mapakali noon na parang may tumutukso sa akin na hulihin ang ibon ng Maya na pangalawang beses ko na pong naramdaman at nakita na. Kasama ni Uncle Edward. Hanggang sa sumapit ang gabi. Ingay ng mga kawiri at ang tanging maririnig sa paligid. At natatanaw ko si Uncle Edward na palaging papalapit na po siya sa may kubo kung saan ako naroroon. Galing po siya sa gitna ng palayan. Dala niya ang sulo at ang sabi niya, "Jethro, pumunta ka dito. Muna sandali. Kamutin mo ang likod ko. May kumagat ata sa akin na insekto. Angkatin ang likod ko. Hindi ko maabot." Agad-agad akong tumakbo patungo sa kanya, subalit sa bilis ng pagtakbo ko, nung malapit na po ako sa kanya, nadulas po ako sa dinadaanan ko na putika na daan. Dahilan upang tumilapon po ako papunta patalon sa kanya at bumagsak po ako sa kanya mismo. Nadaganan ko po siya at bumagsak po kami sa dayami ng mga palay. Aksidente ko pong nahalikan sa mga labi, Sir Will, si Uncle Edward. Habang hawak niya ang sulo ng ilaw, natulala po si Uncle Edward sa mga mata ko at wala po kaming imik-imik noon. Hindi po kami makapagsalita, pareho po kaming natahimik. Naramdaman ko na lang po na napaka-soft pala ng lips ni Uncle Edward noon. Ang aksidente na pagkakahalik ko ay nagresulta pa sa ilang minuto na ang mga lips namin ay hindi pa naghihiwalay. Para nga pong nagkikiss na kami noon. Pareho kaming tulala. Ang lamya ko po talaga, bakit ngayon pa at sa kapatid pa ni Mama. Kaagad po akong bumangon at dali-dali kong pinulot ang cellphone ko noon na nalagyan na po ng putik at tubig. At nakita ko si Uncle John na tumatayo na rin mula sa pagkakabagsak niya doon sa mga dayami ng palay. Nakalayo na po ako sa kanya, ngunit hindi po siya nagsasalita o umimik man lang na umalis palayo sa kinaroroonan ko namin. Hindi man lang niya binanggit na kung ipapakamot pa niya ang likod niya noon. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa o hindi na lang. At naglakad na lang po si Uncle Edward patungo sa kubo upang hugasan ang kanyang paa sa isang timba ng tubig doon na naka-standby. Naglakad na rin po ako patungo sa kubo upang hugasan din ang paa ko. Ngunit si Uncle Edward ay hindi talaga kumikibo. Na-offend ba siya dahil aksidente kong nahalikan ang mga labi niya? Sa bagay, nakakailang po talaga yung mga pangyayari na yon, Sir Will. Ikaw ba naman aksidente mong mahalikan ang mga labi ng uncle mo pa? Paniguradong maiilang talaga siya sa'yo. Hanggang sa kumakain na kami noon ng hapunan pero hindi pa rin siya nakikipag-usap po sa akin. Tulala na lang po ako noon na nakaupo sa may kanto ng kubo, medyo malayo sa kanya dahil hindi ko rin po alam ang sasabihin ko. Nagkahiyaan na po kaming dalawa. Kayo ba naman, pareho kayong lalaki at yung isa siguro matanda na kasi ata si Uncle Edward na yan. Siguro mga 48 ng edad niya.
At ganun pa po ang nangyari. At ako naman 15 anyos. Talagang aksidente naman yun eh. Hindi ko naman po yun sinasadya. Pataboy-taboy na lang po ako ng paa ko noon sa ilalim ng papag ng kubo at patingin-tingin po ako ng dahan-dahan sa likuran ko kung saan nandoon si Uncle Jan. Tinitignan ko po siya. Habang binubuklat po niya ang Tupperware ng pagkain at kumakain na nga po siya noon. At nung natapos na lamang siyang kumain ng hapunan, mga bandang alas 9 na, gabing-gabi na pala noon, Sir Will. Patuloy si Uncle Jan sa pagkakalampag ng mga lata sa gitna ng palayan. Yung mga latang nakakonekta sa may kubo na nakasabit sa may nylon na parang tansi. Yun po ang patuloy niyang kinakalampag dahil may mga lumilipad-lipad po na mga balin sa sayaw at mga paniki doon sa gitna ng palayan. Hindi ko po magawang makipagkwentuhan sa kanya kasi naiilang na po siya sa akin. At ang ginawa ko, humiga na lang po ako. At plano ko nang matulog po noon. Subalit, noong lumipas pa ang mga gabi, sa kalagitnaan ng aking paghiga, noong po ay makakatulog na, bigla na lamang sa may bandang likuran ko, may humiga po. Si Uncle Edward na po pala. Matutulog na rin po pala. Medyo nasiko pa nga po niya ako noon. Hindi man lang niya ako binati na matutulog na siya. Ay kung ako man, mag-good night ako sa kanya, pero hindi ko magawa dahil nahihiya ako. Matutulog na lamang noon pero hindi pa rin talaga siya umiimik at tulala po siya sa may bubong. Nasisinagan po ang mukha niya ng sulo sa may gasera. At iniisip ko, ano kayang iniisip niya? Dito na po ako nagtanong sa kanya kasi hindi na po ako mapalagay noon eh. Awkward naman po kasi na magkasama kami sa kubo pero hindi po kami nag-uusap. Uncle Edward, galit po ba kayo sa akin dahil sa nangyari kanina? At bakit naman ako magagalit sa'yo ha? Matulog ka na nga lang dyan. Galit po ata kayo Uncle Edward eh. Hindi ako galit sa'yo. Kung ano-anong iniisip mo, huwag mo nang isipin yung nangyari kanina. Kung hindi nga po talaga kayo galit sa akin, bakit ang lamig na po ng pakikitungo nyo sa akin? Kani-kanina lang ang saya-saya natin at parang close na tayo. Pero ngayon, parang ayaw nyo na po akong kausapin. Hindi ko alam. Nahihilang ako makipag-usap sa'yo kasi alam mo naman na napaka-awkward nung pangyayari kanina, di ba? Kaya talagang nahihilang na ako makipag-usap sa'yo. Nahihiya rin ako sa'yo. Kasi alam mo ba, yun ang unang beses na may nakahalik sa mga labi ko. Unang beses yun na may humalik sa mga lips ko. At bakit mo ako hinalikan na? Ha? Hindi ko po kayo hinalikan, Uncle Eduardo. Aksidente lang po yun eh. Tsaka natagalan po kasi ako ibangon ng sarili ko. Kaya tumagal po ang mga lips ko sa lips nyo. Oo, alam ko na aksidente. Pero bakit mo pinatagal ng pinatagal pa? Ginusto mo ba? Dito na po ako, Sir Will, na wala nang isasagot. Hindi ko na po alam kung ano pang isasagot ko sa kanya. Sa loob-loob ko na lang, sadyang hindi talaga ako makaalis sa putik na noon yun eh. Kaya hindi ako kaagad nakabangon kasi yung putik na yun, parang hinihila ako ng malalim na putik na yun para hindi ako makaalis kay Uncle Edward. Wala naman ako magagawa. Nangyari na. At kahit magpaliwanag pa ako ay baka hindi niya naman paniwalaan. Kaya humingi na lang po ako ng sorry kay Uncle Eduardo dahil sa aksidenteng halik na yun. Pareho na kami puno ang tulala, Sir Will, sa bubong ng kubo na yon. At nung talagang inaantok na talaga ako, tumagilid po ako paharap sa kanya upang iniharap ko po ang mukha ko sa mukha niya upang humingi ng sorry. Ngunit nagulat po ako. Yung mukha niya, kapag nasa harapan ko na pala,
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Diretso po kasing nakatitig ang mga mata niyo noon sa mata ko. At namalayan ko na lang yung kamay ko. Nahuli na pala ng kamay ko yung ibon na maya na kulay brown. Ewan ko ba kung bakit nandoon na naman yung ibon na yun, Sir Will. Na maya na yun. Lumabas siya ng kulungan, walang hiya. Bigla na lang nahuli ng kamay ko yun. Sa tanghaling tapat lang naman yung lumalabas at nanginginain. Pero nung mga sandaling yun, nahuli ko talaga siya. Siguro ipinahuli yun sa akin ni Uncle Edward. Natulala na lang po ako sa mga sumunod na kaganapan, Sir Will. At napapikit na lang po ako ng mga mata ko noon dahil si Uncle Edward po biglang hinalikan ng noo ko at ang sabi niya, "Sige na, bahala ka na, Jethro. Payakap. Pasensya ka na. Andito na tayo. Yakapin na lang kita." Iba kasi talaga naramdaman ko nung aksidenteng magkahalikan tayo. Yun na siguro ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Yun ang unang beses na may umalik sa uncle mo. Mga wika po niya sa akin, Sir Will. Sa hindi ko alam na dahilan, kaagad akong yumakap sa kanya. Dahil parang gusto ko talagang mayakap na rin siya. At ang mga sumunod pang kaganapan ay yumakap na rin siya sa akin. Napakaginawa pala sa pakiramdam na yakapin ka ng isang taong matanda sa'yo. Yakap-yakap na ako noon ni Uncle Edward. At napakabait pala niya. At yung ibon na nahuli ko, Sir Will, nagpalit anyo na. Iba na ang sukat niya. Hindi na siya kagaya nung nakita ko siya. Mas tumindi na siya na parang gusto nang lumipad ng ibon ng maya na yun. Paulit-ulit siyang tumatakas ang ibon na ito sa kamay ko. Pero hindi ko hinahayaan siyang makalipad o makalayo ang maya na ito kahit nakakapaso talaga siya. Kahit sa gabi pala ay may ibon na mamimirwisyo sa gitna ng palayan ng pag-iibigan. Ang ibon ng ang isa lang ang mata. At sa paglipas ng mga sandali, biglang umiyak ang maya na yun, na ibon na yun, Sir Will. At kasabay po rin noon, nakita ko si Uncle John na tumatakas papalayo upang ilayo mula sa akin ang ibon na yun. Dahil baka raw matamaan ako ng luha nun. Opo, umiiyak na kasi ang ibon ng maya na yun sa sobrang dami ng luha niya. Dahil matagal na panahon na raw na naipon yun. Ngunit hindi agad-agad makaiyak. Sabi ni Uncle Edward, kaya itinakas niya na ito. Tulala na lang ako noon. Tulala ako na pinapanood ko ang maya na ibon na yun, na umiiyak na po doon sa may palayan. Sobrang dami ng luha niya na bumubuo sa palayan mula sa isang mata niya. At nung tapos na siyang umiyak, itinago po siya ni Uncle Edward sa kulungan. Ibinalik na sa kulungan ng maya na ibon na yun na kulay brown. Tapos lumapit sa akin si Uncle Edward, sabay nag-kiss siya sa noo ko. At nagpasalamat siya sa akin dahil natulungan ko raw siya noon sa pangangailangan niya. Sabi ko, wala yun. Andito lang ako lagi, handang tumulong sa inyo at sa ibon upang guminawa din kayo paminsan-minsan. Dito lang po ako, lagi, hanggat nandito pa po kayo sa amin, Uncle Edward. At umakbay po sa akin si Uncle Edward, Sir Will. At sabay kaming natulog noon. Hawak ko noon ang cellphone ko at tinitignan ko kung nag-text si mama sa akin, pero hindi pala. Tapos ipinikit ko ang mata ko, sabay yakap ko kay Uncle Edward at natulog na lang kami pareho doon
sa kubo.